Peter 2:9-10. Ang sabi po, But ye are chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should show forth praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. Verse 10, which in time past were not a people of God, which hath not obtained mercy, but now have obtained mercy. Tayo po yung manalangin. Ama naming Yahweh, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na yung pinagkaloob na kami ay sama-samang sasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat po kami sa choir, papasalamat po kami sa lahat po ng ginagamit mo sa araw na ito, magmula po sa nagpapaawit hanggang sa umaawit, hanggang sa tumatayo dito sa harapan na ito, Panginoon. Maraming salamat po sapagkat patuloy mo po kaming bine-bless ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, na ang mensaheng ipagkakaloob mo po ngayon ay mapaalala po sa amin kung sino po kami sa inyong mga paningin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, itago mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran. Huwag pong makita ang aking pagkatao, ang aking pong pagkamarumi, ang aking pong pagkamakasalanan, kundi po ang makita ay ang liwanag ng inyong salita at ang kapangyarihan nito. Maraming salamat po. Ito po ang samo namin dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yeshua Christ. Amen. Makakaupo na po tayo. Amen. Pagka po kasi tumatayo po ako dito sa harapan, minsan po yung mga experience ko, nakikita ko sa pag nag-aaral po ako ng banal na salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin ngayon, yung pong question po ito Ito po ay question na parang sarcastic ang dating, At naalala ko nung nanonood ako ng mga maliit pa ako sa TV, may pinapanood ako doon yung Different Strokes at saka yung Cosby Show. Ewan ko po kung alam nyo, medyo 60 years na po kasi ako, kaya baka hindi kayo nakaka-relate. Pero madalas po, pagka po ginagamit tong salita na ito, madalas, pag may sinasabi yung isang tao, pagkatapos medyo nataasan ka doon sa kanyang sinasabi, biglang iisbig yung kausap at sasabihin, who do you think you are? Ewan ko po kung naranasan nyo na po ito, pero tayo pong mga Kristiyano, without even knowing, nararanasan po natin ito. Amen po ba? Na dati tayo ay yung ginagawa natin, yung dati natin ginagawa, hindi na natin ginagawa ngayon. At pagka nadaanan natin yung kabarkada natin na dati kasama natin gumagawa ng mga bagay na gustong-gusto natin ginagawa nung panahong hindi pa tayo nililigtas ng ating Panginoon, aayain tayo at sasabihin natin, teka na, ayoko na niyan. Sasabihin na, bakit? Sino ka ba? Amen po ba? Kaya po, ang Kristiyano po, napakahirap po talaga kasi yung buhay po natin, tinitingnan po nila Pag nagkamali ka minsan, sasabihin nila, naku, yung Diyos mo naman pala, katulad din ng Diyos ko. Amen po ba? Minsan ka magkamali. Sasabihin nila iyon? Para bang meron silang lisensya na gumawa ng pagkakamali at tayo ay walang lisensya para gumawa ng pagkakamali. Which is, napakaganda pong pagtingin pag yun po yung tingin nila sa atin. Sinasabi nila, naku, mga banal yan mga si Bible, mga yan, hindi yan dapat nagkakasala, hindi yan dapat gumagawa ng mali. Kami lang ang dapat gumawa ng mali kasi hindi naman kami nagba-Bible. Amen po ba? At pagka ikaw ay nagsalita, sasabihin nila, who do you think you are? Amen po ba? Nagbabasa po ako ng Facebook. At doon sa pagbasa ko, nakita ko yung picture ni Pastor Abante. Sinasabi ni Pastor Abante na mag-united, ganyan. Maganda yung sinasabi niya.
Tapos maraming mga papangit na mga sinasabi tungkol kay Pastor Abante. Tapos may nakita ako nakalagay, "Who do you think you are?" Sabi. Amen? Alam niyo po, sa ating mga buhay, hindi lang niyo po napapansin, pero araw-araw po naririnig natin yan. Ano? Ngayon, gusto ko po, itong 2026, ay matuto tayong kilalanin talaga ang sarili natin kung sino tayo. Sino nga ba talaga tayo? Para nun, pag tinanong nila tayo, "Who do you think you are?" Masasagot natin to. Yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito po sa mundong ito, ang pinaka-misunderstood po, walang iba kundi yung mga Kristiyano. Ano po? At minsan, tayo pong mga Kristiyano, hindi rin natin alam kung ano yung isasagot natin pag tinanong nila tayo, "Who do you think you are?" Kunwari, ako. Ano? Pumasok ako sa bahay. Nagkataon, may problema yung bahay na pinasukan ko. Pagkatapos, mag-share ako ng salita ng Diyos. Ang init ng ulo. Sasabihin, "Sino ka ba?" Amen? Di na tayo kikibunon pag ginanon tayo. Pero tuturuan ko po kayo kung paano. Ngayon ko lang din po ito naintindihan. Kung paano, ano ba yung talagang isasagot natin? Kasi, kaya natin hindi masagot, hindi natin kilala talaga kung sino tayo sa paningin ng ating Panginoong Yeshua. Kaya minsan, mayroon pong mga sinasabing Kristiyano, nagkakaroon sila ng doubt na pagka sila'y nagkasala, yung banal na Espiritu ng Diyos, yung kanilang pagkakaligtas, nawawala. Ang Panginoong Yeshua umaalis pagka nagkakasala. Amen po ba? Hindi po ganon. Sa pagkakaalam ko po, habang nagkakasala ka, andyan pa rin ang Panginoong Yeshua. Kaya lang, ginigrid natin siya. Amen po ba? Ibig sabihin, yung will pa rin natin yung nasusunod at hindi yung kanyang will. Amen po ba? So, ang pinakauna po, nire-remind po tayo ni Peter dito sa book na ito, no? Sa chapter 1 and chapter 2, nire-remind po tayo kung sino po tayo sa tingin ng ating Panginoong Yeshua. Sino ba talaga tayo? Sabi po dito sa chapter 1:1, 1 Peter chapter 1:1, we are strangers. We are only strangers dito sa mundong ito. Hindi talaga tayo taga rito. Taga-langit po tayo, sabi ng Panginoon. Amen po ba? Sabi sa chapter 1 verse 2, we are the elect. Pinili tayo ng Panginoon. Kaya huwag kayong magtataka kung marami tayong pinapanalangin, marami tayong nasyera ng salita ng Diyos, marami tayong kinukonvince na tanggapin ang ating Panginoong Yeshua at hindi pa nila tinatanggap. Ibig sabihin, hindi talaga sila pinipili pa ng ating Panginoon. Sapagkat pag tinawag sila ng ating Panginoon, kahit anong gawin nila, hindi sila makatatanggi sa ating Panginoong Yeshua. Ano pa? Sabi sa chapter 1 verses 14, we are obedient children. Yun yung paningin ng ating Panginoon na we are obedient children. Pero tanungin natin yung sarili natin, are we obedient children to our God? Sinusunod ba natin talaga siya? O pinipili lang natin yung mga verses na kaya nating sundin at yung ibang verse na hindi natin masunod, iniiwaksin na natin sa ating isipan. Ang pinakamahirap, hindi naman yung malalalim na verses, hindi naman yung mga talagang malalalim na yung itinatanggi natin eh. Yun nga pong minsan yung mga maliliit, yung mga madadali, yun pa yung ating hindi ginagawa, yun pa yung ating hindi sinusunod. Amen po ba? Amen? Kaya nga po sabi ng Panginoon, ang tingin ng Panginoon sa atin, we are obedient children. Sapagkat nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yeshua, pinatawad niya tayo, ginawa niya tayong mga anak niya. Ano po? Marami nagsasabi, naku, pare-parehas naman tayong anak ng Diyos. Pare-parehas naman yung Diyos natin. Doon sila nagkakamali. Ayun, pagka sinabi ko, iba yung Diyos namin sa Diyos nyo. Diyos namin buhay. Iba yung Diyos namin sa Diyos nyo.
Yung Diyos namin nakakausap namin. Yung Diyos nyo, kahit anong sabihin nyo, hindi nyo mapapakinggan. Ano? At yung Diyos namin, yun yung gumawa sa amin. Pero yung Diyos nyo, kayo gumawa. Pagka sinabi ko yun, sasabihin, who do you think you are? You are holier than thou attitude. Nagbabasa ka pa naman ng Bible? Mga ganon. Ano po? So, sabi po sa verse 1, sa chapter 1, 1 Peter 1, verses 23, we are born again. Ipinanganak tayong muli. Ano? Sa Bible nga sinabi, paano ako maipapanganak na muli? Ako ba ay papasok doon sa sinapupunan ng aking anak, ng aking magulang, at ako ay kanyang ipapanganak muli? Hindi po. Pinanganak tayo sa flesh. We are born in water and in spirit. In water, natandaan niyo pag pagbuntis ka, ano? Sumabog na po yung panubigan. Tubig yun. You are born in water, you are born in flesh. Pero pagka na-born again ka, ito yung sinasabi na tinanggap mo ang Panginoong Yeshua bilang yung Diyos na tagapagligtas, ano? At bilang unang pagsunod, obedient, ibabaptize ka ulit. Kaya ka naging born again. Ano? Pero mind you, pagka binaptize ka, hindi dahil binaptize ka, kasi kaya ka naligtas. Iyon lang ay unang-unang pagsunod mo, pagiging obedient mo sa ating Panginoon. Kasi dalawa lang naman pong, tawag doon? Dalawa lang po ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon na ating susundin sa ating church. Baptism, and then yung Lord's Supper. Amen. Bilang pag-alala sa ating Panginoong Yeshua. So makita po natin na we are born again. At kung hindi ka pa born again, it is time na kailangan ma-born again ka na. Para yung banal na Espiritu ng Diyos sumaiyo. Kung hinahanap mo ang banal na Espiritu hanggang ngayon, hindi mo makikita. Sapagkat andyan lang yan, gift ng Panginoon, pero ayaw mo siyang tanggapin. Amen? Kahit sino naman bigyan ng regalo, sabi nga nung aking sister na si Nilda, kahit naman sino bigyan mo ng regalo, pagka ayaw naman niyang tanggapin yung regalo, paano mapapasakan niya yung regalo? Amen? Yun yung sinasabi natin na dapat natin gawin. Ano po? Sabi pa rito sa chapter 2, verse 2, we are babes in Christ. Tayo ay mga anak ng Panginoon, bata tayo sa Panginoon. Sabi sa chapter 2:5, we are lively stones. Sabi sa chapter 2 verse 9, we are a chosen generation. We are a holy nation. We are a peculiar people. Sabi sa 2:11, we are strangers and pilgrims. At sa 2:16 sabi, we are free. Amen po ba? Amen. So yun po, ganun po tayo sa paningin ng ating Panginoong Yeshua, ano? At sabi po rito ni Peter, and this is just the first 2 chapters, it is my sincere belief that even most Christians do not know who they are. They would live differently if they did. Kung kilala natin yung sarili natin sa paningin ng ating Panginoon, iba yung magiging buhay natin. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagka po ang mundo ay nakatingin sa iyo at para bang minimenos ka at hindi naniniwala sa sinasabi mo, ganito lang po ang sasagot natin. Pagka tinanong niya tayo, who do you think you are? Number 1, sabihin mo, I'm just a sinner that has been forgiven. Sabi sa 1 Peter 2:10, which in time past were not a people of God, which had not obtained mercy, but now obtain mercy. Ano po? Pag sinabing, who do you think you are? Every time anyone ever says that to me, I think of this verse. 1 Corinthians 15:9. Ito po sinasabi ni Apostol Pablo. For I am the least of the apostles, that I am not meet to be called an apostle because I persecuted the church of God. Sabi po sa 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am that I am, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. But I labored more abundantly than they all.
Yet not I, but the grace of God which was with me. So ito po yung patotoo ni Apostol Pablo. Na sinabi ni Apostol Pablo nung tinanong sa dito, who do you think you are, Apostol Pablo? Aba, ako yung pinakamababa sa lahat ng mga apostol. Amen? Ako yung pinakamababa. Pero pinatawad ako ng ating Panginoong Yeshua. Sinave niya ako ng ating Panginoong Yeshua. Ano pa po ang sabi ni Apostol Pablo? Sabi ni Apostol Pablo, ako ang dating taga-persecute ng mga Christians noong mga panahon na yon. Pinapapatay ko yung mga Christians noong mga panahon na yon. Kasama nang namatay si Philip. Pero ano ginawa ng Panginoon? Tinawag pa rin siya ng Panginoon. Kaya ako'y naniniwala na kahit sino pinagpananalangin natin na gusto nating magbago at tawagin ng Panginoon, in time, in God's eyes, tatawagin siya. Sapagkat kung gagawa tayo ng paraan kung paano siya magbago at nagbago siya, yayabang tayo. Sasabihin natin, ay dahil sa akin, kaya nagbago yan. Kasi sinabihan ko, kasi ginarote ko, kasi ginanyan ko. Pero kung ipapanalangin natin siya, ipagkakaloob natin sa Panginoon, pagkatapos binago siyang bigla ng Panginoon, sasabihin natin, because of Yeshua, dahil sa Panginoon, kaya siya nagbago. Hindi natin siya tatalikuran, hindi natin siya sagsasawaan, na ipanalangin, na tawagin siya ng ating Panginoong Yeshua, na mabuksan ang kanyang isipan at tanggapin niya ang ating Panginoong Yeshua bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. At doon pa lamang, mababago ang buhay niya. Tulad po ng nangyari kay Apostol Pablo. Biro nyo, lahat po ng batas tungkol sa Hudyo, alam niya. Amen po ba? At kung didibatihin niyo si Apostol Pablo patungkol sa kanyang relihiyon, papunta sa Hudyo, baka matalo kayo. Pero anong ginawa? Nung tinawag siya ng Panginoon, nagkita sila sa Damascus Road. Pinaniwalaan niya ang Panginoon, tinanggap niya. At doon nabago ang kanyang buhay. Siya yung pinakalis sa apostol, pero marami siyang nagawa. Halos tingnan niyo po yung Bible. Puro si Apostol Pablo ang sumulat sa mga taga-Corinto, taga-Colosas, taga-Galatias, at siya yung nagpasimula ng mga churches. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi pa ni Apostol Pablo, I know I am not much, but what I am by the grace of God. And this grace which was bestowed upon me, the grace of God has worked mightily in my life, and it was not in vain. We know who we are, just sinners saved by the matchless grace of Yeshua. Kung ito po ay talagang ilalagay natin sa ating puso, tayo na po ang pinakamaligayang tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Sapagkat mismo ang Panginoon nagpapatunay kung sino at kung ano tayo sa kanyang mga paningin. Amen po ba? Kaya napaka-blessed po nating lahat. Sabi po sa 1 Corinthians 6:11, and such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Yeshua and by the Spirit of our God, Yahweh. We are what? We are justified. Nung tinanggap mo ang ating Panginoong Yeshua bilang iyong Diyos at tagapagligtas, you are justified. Pinatawad ka agad in an inkling, in one click. Na ikaw ay pinatawad na agad-agad ng ating Panginoon. Yung mga kasalanan mula pa nung kabataan ka at hanggang sa ikay tumanda, tinanggap mo ang ating Panginoong Yeshua, wala na yun. Binura na ng Panginoon yun. Kinalimutan na ng Panginoon yun nung tinanggap mo siya bilang yung Diyos na tagapagligtas. Amen? Pero meron pa siyang sinabi, sinasanctified niya tayo. Ano ibig sabihin ng sanctified? Ito ay process. Ito ay process. Kung tinanggap mo ang ating Panginoong Yeshua, kailangan masanctified ka. Hindi ka lang ma-justified, kundi masanctified ka. Ano ibig sabihin ng masanctified? Magiging holy ka. Ginawa nga tayong holy ng ating Panginoon kasi nung tinanggap natin siya, holy na tayo kasi holy siya.
Pero kailangan manatili nating holy. Kailangan ma-sanctify tayo sa araw-araw na ginawa natin. Kailangan nating mabago ang ating karakter patungo doon sa kabanalang gustong ipagawa sa atin ng ating Panginoong Yeshua. Kaya nga po, hindi po ba pagka tayo ay nagkakasala, yun yung tinitingnan sa atin ng mga taong hindi pa yung mga, minsan pamilya pa natin. No, yun yung nakikita sa atin. Na pagka nagkamali ka, sasabihin, oh, ikaw naman baptist ka pa naman. Di po ba? Hindi nila alam, we are being sanctified. Amen? Sabi rito sa 2. Sabi nga po doon sa number 1 na natin, we are just trying to be, I am just a sinner that has been forgiven. Ano po? At doon sa pangalawa natin, sabi, I am just a sheep that is trying to follow our great shepherd. Sino po ba yung ating great shepherd? Ang ating Panginoong Yahweh, ang ating Panginoong Yeshua. Siya yung ating great shepherd. Kaya nga ang pangalan ng ating church, Great Shepherd Baptist Church and Ministry. Wala pang itinataas na iba rito. Hindi po natin tinataas si pastor dito. Pero ginagalang natin ang ating pastor sapagkat siya'y naglilid sa atin dito. At pag sinabing naglilid, hindi ibig sabihin ikaw ang nangunguna, ikaw ang nag-uutos, ikaw ang nagtuturo. Hindi. Pag sinabing naglilid, ikaw yung nagserserve. Kaya ang ating pastor at ang ating sila Ma'am Ning, yung pamilya niya, nagserserve sila sa atin. Kasi sila yung naglilid sa atin. Amen po ba? Kaiba. Baka akala nyo yung leadership yung tuturo mo, gawin mo yun, tuturo mo, gawin mo yan. Wala nang ginagawa. Tinan nyo kung ano ginagawa ni Ma'am Ning ngayon. Kung matulog siya, anong oras matulog si Ma'am Ning? Sa dami ng kanyang ginagawa, lalo na pagka darating na ang Sunday. Kasi, they are serving us. Nililid nila tayo sa ating Panginoong Yeshua. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Who do you think you are? I am just a dumb sheep trying to follow my Savior. I am just trying to follow His voice. I am just trying to go where He wants me to go, to do what He wants me to do, and be what He wants me to be. That is what we are trying hard, very hard, mga kapatid. Amen? Kahit ako po rito, sasabihin ko sa inyo, I am trying my best. And every time na ako'y magkakamali, iluluhod ko sa Kanya, nagkakamali ko. At unang-unang makakakita ng aking pagkakamali, walang iba kundi yung aking asawa, yung aking mga anak, at yung aking mga kamag-anak. Amen? Hindi ako pwedeng magtago sa kanila. Amen po ba? Kaya ako ay guilty sa lahat ng mga sinasabi ko rito. Dahil pag po kami tumatayo rito, lalong-lalo na po ako po yung kauna-unahang natuturuan ng kanyang mga salita. At unti-unti, ang panalangin po namin mag-asawa mula umaga hanggang hapon, pag kami matutulog ng Panginoon, wag po sana kami magkasala. Baguhin mo po yung aming karakter. Pagka nananalangin yung aking asawa, baguhin mo po si Luis sa kanyang pagkamainitin ng ulo. Baguhin niyo po si Luis. Ang akin naman po panalangin, sabi ko, baguhin niyo po ako para mabago naman yung panalangin ng asawa ko. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hinahilin tulad po tayo sa tupa. Bakit? Kasi yung tupa walang alam. Yung tupa, pag wala ng pastor, maliligaw yan, mamamatay yan. Hindi niya man alam niyan kung paano bumalik sa kung saan sila pinagpapastulan. At yung tupa, thrown yan para ikainin ng mga predator. Ganun po tayo alagaan ng ating Panginoon. Tupa lang po tayo. At ang ating Panginoon, ang ating Great Shepherd. Tingnan nyo, pagka wala kang Panginoon sa buhay mo, magiging tupa ka ba? Hindi, magiging kambing ka. Amen po ba? Pero sinabi ng Panginoon, pagka tupa ka, tupa ka.
Pagkatupa ka, hindi ka pwedeng maging kambing. At pagkakambing ka, kambing ka. Kasi pagkakambing ka, hindi ka pwedeng maging tupa. Nakuha niyo po ba? Pag mansanas ka, hindi ka pwedeng magbunga ng orange. Ayan po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa John 10:27, "My sheep hear my voice. I know them and they follow me." Amen? Kung tayo po ay tupa ng Panginoon, naririnig natin yung Kanyang salita. At hindi lang po natin ito naririnig, sinusunod natin. Pag sinabi natin naririnig natin yung Kanyang salita, check. Every Sunday, naririnig natin yung Kanyang salita. Pero pagka sinabi natin, I will follow you, hindi ko yan ma-check. Ang makaka-check niyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua. At ang makakakita niyan at maka-check niyan, ay walang iba kundi yung mga taong nakapaligid sa iyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa Psalm 78:27, "But made his own people to go forth like sheep, and guided them in wilderness like a flock." Sabi po sa Psalms 95:7, "For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today if ye will hear his voice." Sabi sa Psalms 103, "Know ye that the Lord Yeshua, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture." Kaya po pagka narinig po natin ang mga talata ito, lalong-lalo na po ako pag naririnig ko ang mga talatang ito, nai-encourage po ako. Naniniwala po ako talaga na ako'y anak ng Diyos, na ako ay tupa ng Diyos. Amen po ba? At dahil doon, nagkakaroon ako ng relationship sa ating Panginoon sapagkat lagi kong naririnig yung Kanyang boses. Hindi lang naririnig, pinag-aaralan natin ang Kanyang salita. Hindi lang pinag-aaralan, kundi sinusunod natin ang Kanyang salita. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, pag narinig niyo po yung salita ng Diyos, pinag-aralan niyo, at sinunod niyo, makikita niyo po kung ano yung result dahil sumunod kayo. Amen? Pero pagka narinig niyo ang Kanyang salita, at hindi kayo sumunod, makikita niyo rin kung ano yung result. Amen po ba? And sad to say, yan po yung nangyari sa akin. Nakita ko yung mga resulta ng hindi ko pagsunod sa ating Panginoon at ako ay talagang nabagabag, nagsisi dahil mawawasak ang aking pamilya kung hindi ko sundin ang ating Panginoong Yahweh. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang pangatlo po, pagka tinanong kayo, who do you think you are? Sasabihin natin, I'm just a soldier that is trying to fight. Sabi po sa 1 Peter 2:11, "Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lusts, which was against the soul." Para po tayong sundalo na nakikipaglaban araw-araw. At sino yung ating mga kalaban? Ang kalaban natin, sarili natin. Ang kalaban natin, yung ating lust, yung ating flesh. Kasi itong flesh natin, sanay sa mga nakasanayan na natin nung hindi pa tayo Christians. Pag-inom, sa lalaki, pampababae. Doormat, ega sa lalaki, pampababae. No? Amen? Pagsusugal. Ako naman nagtatrabaho, kaya medyo diversion ko lang ito. Pagsusugal, pagsasabong, amen, paninigarilyo, lahat na. Hindi ko na sa inyo ikakwento yung buhay ko at baka tayo lahat na yung ginawa ko. Pati drugs, lahat. Pero binago po kami ng Panginoon. At nakilala ko yung sarili ko sa pamamagitan ng ating salita ng Diyos. Amen po ba? Maaaring sabihin ko sa inyo, matino ako, mabait ako, bait naman ni Brother Sito, parang hindi, amo-amo ng mukha, pogi. Yeah.
Ang ba- ang bait naman ni Brother Sito, ano? Oo, pwede kong gawin yon. Maniniwala kayo. Eh, paano po yung aking anak? Yung asawa kong mahal? Yung magulang ko? Yung mga kapatid ko? Paano sila? Maniwala kaya sila? Kung ano yung nakikita, eh doon ka nila i-judge. Amen? Amen? Kaya nga po ito yung sinasabi ko sa inyo, pagka sinabi sa inyo, who do you think you are? Brother Sito. Pastor ka naman, mga ganyan mga salita. Papastorin lang po, hindi po pastor. Amen. So, tayo po ay nilalabanan po natin, ito pong ating itong flesh po natin Ito pong flesh natin ito yung may gustong gawin lahat ng makamundong bagay Itong ating katawan na ito. Ano? Kahit namin ito sa atin ng ating Panginoong Yeshua, kung hindi tayo susunod sa Kanya, wala, matatabunan ng ating Panginoong Yeshua. At pagka natabunan ng ating Panginoong Yeshua sa ating puso, nagiging kalos na tayo. Subukan mo. Pero naman, pero lang ito, example. Subukan mo, wag kang umatay ng mga 3 linggo, 4 na linggo, 5 linggo, 6 na linggo, 7 linggo, 8 linggo, 7 linggo, 10 linggo, wala na. Wala na. Subukan mo lang. Pero huwag mo susubukan. Masisira ang buhay mo. Amen? So makita po natin, basahin mo pa po sa Colossians 9:10. Gusto ko po magbasa ng mga Bible verses. Sabi po dito, for this cause we also since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. O, tingnan mo, paano natin ito malalabanan. Sabi po ng Panginoon, ang i-desire natin ay mag-build tayo ng knowledge of His will. Sana natin makikita yung knowledge at will ng ating Panginoon sa salita niya. Kaya kailangan po, mag-aaral tayo ng kanyang salita. Amen? Pagka po may nagsasalita dito sa gitna, huwag niyo agad paniniwalaan na hindi niyo pinag-aaralan. Basahin niyo yung mga verses na binigay sa inyo. I-read din niyo sa bahay niyo, baka nagsisinungaling si Brother Sito. Pati kayo malaman. Amen po ba? Anong sabi ng Panginoon para yung ating kagustuhan ng laman ay mabaka natin? Walang iba kundi punuin natin ang ating isip, ang ating puso ng salita ng Diyos. Hindi, alam niyo po ba ang pagpuno ng salita ng Diyos? Hindi po yung kakabisaduhin mo. Okay lang, kabisaduhin mo. Pero ang pagpuno ng salita ng Diyos ay yung sundin mo. Yung nabasa mo, yung pag-aralan mo. Doon lamang mapupuno ikaw ng knowledge ng Panginoon. Paano mo masasabi na, tama yan, totoo yan, hindi mo naman ginawa. Amen? Pagka hindi mo ginawa, kaya mo lang malalaman na mali, na tama, pag nagkamali ka na. At pagka ikaw ay inani mo na, yung consequence ng ginawa mo. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa verse 10, that he might mabigat ito. Sabi po sa verse 10, that he might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. So pagka tinanong tayo ng Panginoon, pag tinanong tayo, who do you think you are? I am just a servant of the Lord who wants to be fruitful. Gusto lamang natin, nagtry tayo para maging mabunga naman tayo. Mabunga, in what sense na tayo mabunga? Mabunga. Pag may nakikita na bunga sa mga actions mo, sa mga salita mo, sa mga ginagawa mo, pagdating, alam niyo po ba, makikita daw natin yung bunga, yung talagang bunga ng bunga, doon kung paano mo kausapin yung iyong magulang. Pag kinakausap mo ang iyong magulang na may paggalang at pagmamahal,
talagang susundin mo yung magulang mo. Pero ako, marunong ba ako kasi kumaraw sa magulang ko? Marunong ba ako kumaraw sa magulang ko? Kaya pinagsisisihan ko yun. Dahil ako magulang na rin. At kung iba sa inyo, magiging magulang na rin o magulang na rin. Iwidaw ko yun. Tama yung sinabi, nakasabihan na pag ano yun, gawin mo sa magulang mo, gagawin sa inyo ng anak mo yun. At pag yung anak mo ang gumawa niya, napakasakit. Napakasakit, doon mo palang ma-realize. Iisa lang magulang natin eh. Pagka mga nawala na yan, wala na. Amen? Di ba na nga lang, kung Christian siya, tapos Christian ka rin, magkikita pa kami sa langit. Pero habang buhay ng ating mga magulang, pilitin natin silang igalang. Pilitin natin silang mahalin. Huwag natin silang bigyan ng sakit ng ulo. Amen? Bakit ikaw ba, brother Sito, ginawa mo yan? Hindi ko nga ginawa eh. Kaya nga ako nagsisisi hanggang ngayon. Bumabawi ako sa magulang. Kami nag-aalaga sa magulang ko ngayon. Si Sister Ria, kahit si Sister Ria ang nakapagod. Si Sister Ria kasi lagi luto na luto eh. Kami nagpapakain sa nanay ko eh. Kaya nga ngayon, pagka hindi luto, ayun naman hindi maganda. Pagka hindi luto ng asawa ko, ayaw na kainin ng nanay ko. Pero nagtsatsaga kami. Pagka may church, magluluto ng misis ko. Alas 5 pa lang, nagluluto na eh. Parang may makakain din yung kabilang bahay. Ganun po ba? Pag may inuto sa akin yung nanay ko, kakatok na ganyan, dugot-dugot na ganyan. Hirap na ng mga pumupunta pa sa bahay. Sabi ko, magkaroon pumunta rito, baka matapa ka. Eh sabi niya, hindi ko makikipos yung TV ko, anak ka. Ano ba? Eh sige ka, alika na, buksan natin TV mo. Buksan ko yung TV, pag nabuksan ko yung TV, okay na. Alam niyo po yung mga bagay na gano'n na na-realize mo nung buhay ko po yung tatay ko. Kasi sinasabi nila, ako daw po yung ano eh, yung pinaka wala niya sa lahat ng mga anak. At yung tatay ko eh, talaga naman kung bugbugin ako eh, pagka binabawag ako, sinasabi sa akin ng tatay ko, eh mabuti pa eh, ikaw eh, pilahin mo na no, para pagsilbihan na lang kita abang ko eh. Sakit. Pero nung malapit nung mawala yung tatay ko, at ako ay naging born again na rin, at unti-unti binabago ako ng Panginoon. Ako yung nag-alaga sa kanya sa hospital. Ako yung nag-alaga sa kanya sa bahay. Pagkatapos isang buhat-buhat ko yung, ano niya, yung oxygen niya. Laki ng oxygen niya, kaya naman bubuhatin ko yung oxygen niya, kasama ko siya. Dadalhin ko siya sa sila. Pagkatapos, pag inan ko na siya, hugasan ko siya. Pagkahugas ko, lalagyan ko, idadalhin ko na. Ayaw kasi magpasundan tayo, pero eh. Sabi niya sa akin, anak, mahal mo pala ako sa mga. Sino po? Kung ko lang narinig sa tatay ko yun. Sabi ko, minahal ko lang yung tatay ko nung mataba-taba pa ako, baka mas maraming pa akong naranasan. Dami ko sasabihin ko, mahal mo po ako. Sino po? Sabi po sa John 1:8, "Here is my Father's glorified, that ye bear much fruit, so shall be my disciples." Sabi sa Psalms 1:3, "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth fruits in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Ganun po tayo. Sabi po sa panghuli, pag tinanong po tayo, who do you think you are? Sabihin natin, I'm just a steward that is trying to be fruitful. Yun nga po yung sinasabi natin. Sabi sa 1 Corinthians 4, "Moreover, it is required in steward that a man be found faithful." We must be faithful sa lahat ng ating
Sa lahat po ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Hindi lang po yan pera, hindi lang po yan yung mga material things, kung hindi po pa, yung po mga talent na binigay po sa atin. Alam niyo po, kami po mga tumatayo dito, mabuti may mga kabataan, si Brother Mark, si Atty. Paul, at saka si Brother Ronil. Amen. Ano po, at saka po si Brother Rico. Ano po? Ako po, 60 years old na ako, katulad ni Brother Rico, baka ilang taon na lang ang kita, ay tatagal, sorry, ilang taon na lang ang lakas ko. Ano po? Hindi katulad ng mga kabataan. Kaya kami, hindi nyo alam na nanalangin po kami na mayroong mga kabataan pa nalilitaw at tatayo sa pulpit ito at magbibigay ng mensahe sa ating Panginoon. Ano? Yung mga generation na talagang tatagal. Amen po. Sabi po rito, 1 Corinthians 4:2, moreover, it is required in steward that a man be found faithful. God has given so much. He has blessed me in so many ways. I just want to be faithful steward of what God has entrusted into my care. Lahat po ng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, hiram lang naman lahat eh. Pati naman buhay natin, hiram lang eh. Ano? Bakit hindi pa natin itundo? Gawin na natin yung sinasabi natin, unahin natin ang ating Panginoon. Paglingkuran natin ang ating Panginoon. Sa buong kaya natin. Hindi naman sinasabi na yung hindi mo kaya, gawin mo, hindi. Sabi ng Panginoon, yung buong kaya mo, gawin mo. Binigyan kita ng talento. Maglingkod ka, mababago mo kayo. Magkakaroon ka ng buhay. Lagi ko sinasabi, maraming mga klaseng bunga, no? Bunga sa karakter, bunga sa iyong pagkatao, yung mga bunga. Pero para sa akin, ang pinaka-importante bunga ay walang iba, kundi yung bunga ng Kristiyano. Ano ba yung bunga ng Kristiyano? Ang bunga ng isang Kristiyano ay isa rin Kristiyano. Sapagkat kung ano yung tinanggap ng pagpapala, lahat-lahat na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, yung ating pinag-aralan, ay ano? Ay tatanggapin din yan. Amen? Tatanggapin din yan. At napakasaya po nun, di po ba? Napakasaya po nun. Kaya po, pag tinanong tayo, who do you think you are? Sasabihin po natin, I am just a sinner that has been forgiven. Who do you think you are? Sasabihin po natin, I am just a sheep that is trying to follow our Yeshua Christ. Who do you think you are? I am just a soldier that is trying to fight. Who do you think you are? I am just a servant that is trying to be fruitful. Who do you think you are? I am just a steward that is trying to be faithful. Happy to kayo tayo pinanalangin natin. Amen. Kung kayo pinag-bless sa ating pong mensahe, ni-invite po kayo dito sa harapan. Nagbigay po tayo ng commitment at mananalangin po tayo lahat. Amen.